Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading, makaresonate kayo. Some part of it hindi. Totally makaresonate na parang reading ninyo ito. Or hindi naman kaya dahil maraming mga energies since this is general reading. Tingnan natin ngayon ang mga mensahe, mga gabay at aral sa buhay pag-ibig ang ating mababasa. Spirit, kayo send me messages, anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais ang ipabatid sa amin, mga aral, kabay sa buhay, pag-ibig. Okay. Yan, sige, tingnan po muna natin ito. Page of Pentacles. Three of Pentacles, King of Swords, the Lovers, the Emperor, Death. Ikuha pa tayo, bottom of the deck, Ace of Swords, and we also have Nine of Wands. Merong Death card dito. Magandang sign ito. Because that card, ibig sabihin transformation, magandang pagbabago, spiritual, awakening, learning, new beginnings, letting go, changes, yan. So, ibig sabihin, maaaring sa person mo, meron nang nangyayari sa kanya magandang pagbabago, sa kanyang katauhan, sa kanyang buhay. Kung siya yung dating parang sobrang sakit sa ulo mo, matigas sa ulo, hindi sumusunod, siya yung someone na irresponsible, immature, tamad, walang pangarap, so maaring kabaliktaran na yan ngayon. Dahil meron ng magandang pagbabago na nangyayari sa person mo. The Emperor, maaring stable na siya, mature, matapang, yan, strong, structured, stable, yan. Maaring ganun na ngayon ang person mo. Oh, at magandang, ano yan, ito rin yung Ace of Swords because meron na sa kanyang clarity. No, parang napag-isip-isipan na niya yung mga pagkakamali niya, pagkukulang niya sa'yo, sa inyo. Kaya at least, no, meron na ditong mental clarity sa kanya, may breakthrough na sa kanya, and sabihin natin mas nag-mature na talaga yung person mo. Page of Pentacles, maaaring mag-offer sa'yo yan ng panibagong simula. This is a good news. Mag-i-invest sa'yo ng more time. Mag-i-invest sa'yo ng, sabihin natin, ng, yung, kung ano man yung feelings niya, everything will be more of offering to you a new start. Nangangako na yan na makikipagtulungan na sa'yo. Hindi na siya magiging pasaway. O, teamwork. King of Swords, talaga ito natuto na to sa mga pinagdaanan niya sa buhay, sa mga matagal na panahon ng paghihiwalay ninyong dalawa. Marami na siya natutunan sa buhay, kaya nga mas nag-mature na tong taong to. No, naging matalino na siya at the same time, meron na siyang kababaang loob. Kaya naman yung Nine of Wands dito, no, yung mga pinagdaanan niyang, yan yung naging battle niya sa buhay. No, naging resilient yan. Ibig sabihin, naging mas matatag, naging matibay. Yung nagbigay sa kanya ng courage, persistence, to become successful in life. Kaya, sabihin mo minsan yung person mo na nagkalayo kayo, kaya mo siya iniwan o kaya mo siya nilayuan kasi tatamad-tamad, walang pangarap, o puro barkada, mga ganyan. Pero, minsan dumarating talaga sa buhay ng tao, merong changes, merong awakening, no, parang yung dating siya, mawawala na yun, magbabago na dahil mamumulat ng kanyang kaisipan to achieve yung mga pangarap niya sa buhay. At isa na yun ay ikaw. So, maaaring magkaroon dito kasi lumabas ng the lovers, soulmates, choices, perfect unions, partnership, romance, desire, sexual connections, pangayan yan. So, ibig sabihin nito, maaring maging kayong muli. Kasi, dun sa ino-offer niya sa yung new beginnings,
Oh, it's more of teamwork na, makikipagtulungan na yun, makikipag-ayos na yun sa'yo. Maganda niyang pagbabago yan. So, maaaring maging kayong muli. Ano pa kaya ang mga mensahe para sa inyo? Tingnan natin. Then, we also have here the Empress and the Hierophant. Ayan nga. The Empress dito, ikaw yan. Ibig sabihin, lalo mag-nurture ang inyong relationship. Meron din ditong pregnancy, motherhood. And meron din the Hierophant. Ibig sabihin ng Hierophant dito, yung traditional institutions of maybe marriage, of religion, commitment. So, maaari nga mauwi na sa inyong pagbabalikan sa muli ninyong pagsasama. Maybe it will lead na to marriage. Lalo na, di ba, kapag yung someone mo, sobrang mahal na mahal yung isa't isa. Kaso nga lang, minsan hindi enough yung love. Kaya kayo nagkakahiwalay kasi you need to grow. Sometimes, you need to grow individually. Yung hindi kayo magkasama, you need to grow upang marami kayong ma-realize sa life, sa relationship. Lalo na, para mabuo muli, di ba, yung sa inyong puso't isipan na, ito talaga yung taong gusto kong makasama at patutunayan ko sa kanya na karapat-dapat ako. So, maaaring ganun yung nangyari sa person mo. No, the person grows, become mature, resilient, successful. Sa kanyang pagbabalik, pinatunayan niya sa iyo na karapat-dapat siya. At it will lead into a long-lasting commitment. Okay, so maganda yung second chances na nangyari sa inyo. Maganda. Sometimes you have to trust the process na kaya minsan nagkakahiwalay kasi kailangan meron may pinagdadaan ng proseso. Ikaw, yung person mo rin, kasi yung process na yun, makakatulong yun para sa magandang muling pagsasama. Kasi kung hindi naman natuto, walang pagbabago yung person mo, ipipilit nyo yung relasyon ninyong dalawa. Lalo lang kayo magiging, sabihin natin, magulo. No, nandun pa rin yung pag-aaway at maaaring mauwi pa rin sa paghihiwalayan. Pero, if you trust the process, there are some transformations, person mo grows, matured, naging maayos na kanyang pag-iisip, may mga pangarap na sa buhay, nagsumikap, nagtagumpay sa kanyang pagbabalik. It's really worth it. Okay, tignan natin ang message para sa inyo. Deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. Ito na nga, oh. Lalo pang lalalim ang inyong love sa isa't isa. And you have been waiting for this. And finally, it will happen, or it is happening, or it will happen soon for you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.